Have a good day everyone, Duterte diehard defenders. Mga ka-defenders, nagulat pa kayo sa sobrang bilis ng impeachment ni VP Inday Sara? Kasi one day lang nakakuha agad ng kabuuang pirma para umakyat ang impeachment ni VP Sara sa Senado. Kaya sinong maniniwala na pumirma lang sila ng walang anumang kapalit? Kahit todo deny pa silang lahat? Kasi hindi naman bobo ang taong bayan na maniniwala sa paliwanag nila na walang kapalit ng pagpirma nila. Kaya kung ano man ang mabalitaan natin, kung ano man o magkano ang naging kapalit, lalabas na lalabas din. Yan kumbaga lilitaw din kung magkanong halaga ang kapalit ng pirma nila. Dahil kung natatandaan nyo noong mga nakaraang linggo, ay 6 pa lang na kongresista ang nakapirma at sila yung mga nasa side ng Makabayan Bloc, di ba? Kaya imposible na wala silang makukuhang kapalit sa pagpirma nila. So talagang may bigayan dyan. Sabi nga mismo ni Maharlika Karen na nasa 150 million ang bawat pumirma, kasama na dyan ang pangayuda nila at infrastructure project sa mga nasasakupan nila. Hindi man confirmed, pero alam mong may katotohanan. Kasi ang pinanggalingan ng kwento ay galing sa isa ding congressman. Kaya sa sobrang bilis nilang nakuha ang kabuuang pirma na kailangan sa impeachment, huwag ka nang magtaka kung umulan ng pangayuda. Can you imagine isang araw lang nakuha agad ang kabuuang pirma na kailangan tapos walang mapapala ang mga congressman? I don't think so. Pero ang nakakalungkod sa dami ng kapalpakan ng gobyerno, kaya na lang ng pag-divert ng mga pondo papunta National Treasury like PhilHealth, PDIC, SASNAMA at iba pa, tapos pati gold, reserve natin binenta, tapos di man lang alam kung saan ginamit. At ang huli nga nilang kapalpakan ay ang BICAM report na maraming blanco na imbes na dapat ang mga ganitong issue ang dapat pinag-uusapan o iniimbestigahan ang walang kwentang impeachment pa ang inuna. So sa ginawa ng mga kongresista, nato ay isang pagpapakita lang na wala talaga sa kapakanan ng taong bayan ang kanilang pinagsisilbihan, kundi nasa sa kanilang pang sariling interest lang. Kaya kawawa talaga tayo. Kung itong mga pumirma ng mga congressman na ito ay mananalo pa, mas kawawa pa. Lalo ang bansa natin, mas lalong lulubog ang bansa natin sa utang. Kaya sana naman matuto na tayo, hindi natin deserve ang mga ganitong klaseng mga politiko. Pero para sa akin, mas maganda na din yung nangyari ang impeachment. At least, nabulgar natin kung sino talaga ang mga walang kwentang politiko at kung sino ang tunay na traitor. Kaya ano pang hinihintay natin mga ka-defenders, gumawa na tayo ng paraan para maipakita natin sa kanila na wala talaga silang kwentang politiko na kahit kapakanan ng taong bayan ay walang silbi sa kanila. Kaya wag na natin silang iboto utang na loob naman kung gusto natin ng may pagbabago sa bansa. Wag natin silang suportahan kung sila ulit ay manghihingi ng boto natin. Maraming salamat. Duterte, diehard defenders, peace and God bless.